So ngayon po, dadako po tayo sa isang gawain na pagbibigay. Nais po namin i-inform yung bagong kapatid namin, bagong kapatid na dumalo ngayon na ang buhay po ng taga Jesus My Life ay naging buhay po namin yung pagbibigay sa Panginoon. Kasi marami pong nagtuturo ng ibang churches na yung pagbibigay daw po ay wala na. Hindi na po nag-i-exist ngayon. Pero sa amin, na taga Jesus My Life, marami na po kaming naranasan sa Diyos sa pagtatabang namin na pagbibigay sa Kanya. Kung ano po yung sinabi niya sa Bible, na kapag nagbigay ka at ikay bibigay, yun po ay nangyayari po sa buhay natin. Amen. So samahan niyo po ako makipagbukas sa aklat po ng Levitico, chapter 27, verse 30. Ang sabi po, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Amen. So lahat daw po ng ating tithes at ng ikasampung bahagi, yung 10% na ating kinikita sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, na ating pagtatrabaho, yun daw po ay nakalaan para kay Yahweh. Amen. Para po sa Diyos. Amen. At ang tithes po ay unang nag-appear po yan sa book po ng Genesis. Nung si Abraham po ay naghandog kay Melchizedek, nung siya po ay galing sa labanan, no, yung kasampung bahagi po doon na nasamsam nila, yun po ay binigay nila sa kay Melchizedek. Tapos magkasama po yung tithes and offering, yung offering, yun po yung handog. Unang nag-appear din po yun sa book ng Genesis, sa chapter 4, nung si Abel at si Cain po ay naghandog. Amen. Pero pinalugdan po ng Diyos ay si Abel kasi po siya po ay nagbigay ng pinakamainam. Ibig sabihin po, ang binigay po ni Abel sa Diyos, inihandog po niya is pinaka-the best. Hindi po yung sobra-sobra lang, hindi po yung bahala na basta ito lang ibigay ko, nagdidesisyon ka sarili mo na ito lang ibigay ko. Pero ang sabi po niya, dalhin po natin ang buong buo. Amen. At sinabi po yan sa Malaki 3:10 na dalhin mo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa aking tahanan para matugunan ang pangangailangan. Amen. At sinabi po doon na subuhin mo ako, bubuksan ko ang mga durungawan ng langit at ibubuhos ang mga masaganang pagbabala. Amen. Alam niyo po, nung unang dating ko dito, ang unang source of income ko lang is trabaho. Pagdating ko dito sa Jesus My Life, wala pa akong asawa nun. Ngayon mayroon na. Ibigay na Diyos ko yun. Amen. So, ano po? Pagdating ko dito, yung income ko lang sa, sa trabaho ko lang. Pero nung nag-stay ako sa Jesus My Life, tuloy-tuloy po yung pagbibigay ko. Nung nangupaan po kami dyan sa Bigaan, doon po nagbukas ang Diyos ng durungawan ng langit. Una pong binuksan po niya is yung printing po namin. Yung printing po na, binili po namin yung printer, binili yung computer, dahil din po sa blessing na binigay po ng Diyos. Kasi kahit wala ako sa dating trabaho ko, ay inahabol pa rin nila ako. Amen. At yun po, yung blessing na binigay nila sa akin, yun po yung binili namin para magkaroon po ng another income. Amen. At yung pangalawa po, yung paglalait ng asawa ko. Amen. Na dati sa yung sinasahod ko kulang. Pero nagbukas ulit ang Lord ng blessing na mas malaki pang sahod niya kaysa sa akin. Grabe po ang Lord, no? Na sabi ko, naglalay lang siya ng 3 hours a day. Minsan kulang pa. Pero yung sahod niya every month, mas malaki pa kaysa sa akin. Purihin ng Diyos. Ganun po mabuti po ang Diyos. Hindi ko po pinagmamalaki ko anong meron kami ngayon. Pero pinagmamalaki ko po ang salita ng Diyos na kapag sinabi po niya ay tinutupad po niya. Amen. Amen. Kaya po lahat po tayo, amen, na kapag sinabi ng Diyos na magbigay ka, magbibigay po tayo kasi di po sinungaling ang Diyos. Amen. Kapag sinabi po niya, gagawin niya po yun. Kasi naranasan na po namin ng paulit-ulit na kapag once na binigay mo lahat, gaya po ng isang biyuda. Amen. Na kahit wala na siyang ibibigay, kahit wala na matitira sa kanya, faithful po siyang ibibigay sa Lord lahat. Pinagkatiwala niya sa Lord lahat ng pangailangan niya. Sabi, Lord, ikaw nang bahala, bibigay ko to sa'yo. Na sinabi mo kapag magbigay ka, bibigyan mo ako siksik, liglig at umahapaw. Dalawa pong nabigay, mayaman sa mahirap. Pero bakit nalugod po ang Diyos sa duha? Dahil nakita po ng Diyos
ang puso ng dukha, na taos puso po siyang maghahandog sa Diyos. Amen. Nakita po niya na hindi po sobra-sobra ang ibinigay niya sa Diyos. At nakita po niya ang pananampalataya ng dukha na kahit anong mangyari, ay pinagkatiwala na sa Diyos at Diyos po ang bahala sa kanya. Amen. Amen. Kaya po sa atin, naging buhay po namin yung pagbibigay at hinahamon din po namin kayo. Kung gusto po ninyo maranasan yung kakaibang himalang pagpapala ng Diyos na naranasan po namin, ay sinishare po namin sa inyo na kayo din po ay sinusubok ng Diyos na magbigay dahil maraming durungawa ng bubuksan ng Lord at ibubuhos niya ang masaganang pagpapala. Amen. Amen. So yun po, ang lahat po ay hinihiyang tumayo. Tayo po ay magbigay sa Panginoon. Ibigay po natin the best para sa Lord. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, iglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, iglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, iglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, iglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay Sa inyo, Panginoon, sa mga kaloob po ng aming mga kapatid, pinakita po nila, Panginoon, ang kailangan tapatan sa iyo. Dahil sinabi niyo po, Panginoon, na kapag kami po nagbigay, inyo rin po kami bibigyan ng bastong takas, siksik, liglig, at umapaw, Panginoon. Lord, i-bless niyo po bawat isang nagbigay at hindi po nagbigay, Panginoon. Pagpalain niyo rin po sila. Dahil sa susunod po, Panginoon, sila din po yung mga pagbigay. Lord, pumot niyo po bawat isa sa sa trabaho. Pagpalain niyo po ang mga negosyo, Panginoon. At proteksyonan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa loob ng isang linggo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.